Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Zevi Enriquez mula sa Grade 9 Decards. At ngayon, araw, ay isa na namang makabubuluhang panayam ang ating matutunghayan. Kasama natin ngayon si Ginang Ana Marie Salayong, isa sa mga iginagalang na guro sa mababang paaralan ng Mauban South Elementary School of Mauban, Quezon. Magandang araw po, Ma'am Ana. Magandang araw din sa iyo, Sepi. Salamat sa pag-imbita mo sa akin ngayon. Ako po ang dapat magpasalamat, ma'am. Sa araw na ito, nais po naming maninig mula sa inyo kung paano ninyo na ipapakita ang dignidad sa inyong pagiging guro. Isang nakapahalagang espeto ng profession ito. Ma'am Ana, bago po tayo magsimula sa mas malalim na usapan, maaari nyo po ba kaming bigyan ng kaunting background tungkol sa inyong sarili bilang guro? Gaano na po kayo katagal sa profesyon? Ako ay nagtuturo na ng mahigit 18 taon. Nagsimula ako bilang substitute teacher at ngayon ay ako ay isa ng master teacher na nagtuturo sa mga batang kindergarten. Buong puso kong tinatanggap ang mga trabaho dahil ito ay ang paniniwala ko ay ang edukasyon ang pundasyon ng isang maayos na lipunan. Ma'am, patatin po sa salitang dignidad, paano nyo po ito isinasabuhay sa inyong pagiging guro? Para sa akin, ang dignidad ay hindi lamang basta respeto sa iyo, sa pamilya mo, sa mga taong nakakahalubilo mo, kundi ito ay ang iyong pananandigan sa tama. Kahit walang nakakakita, alam ng Diyos na alam mo ang mabuting gawain. At bilang guro ay pinapakita ko ang aking dignidad sa pamamagitan ng pagiging patas sa lahat ng estudyante, pagiging maayos sa trabaho at pagpapakita ng malasakit, hindi lamang sa klase, kundi pati na rin sa mga kasamahan sa trabaho at sa ibang tao. Napakagandang pananaw po, ma'am. Paano nyo po hinaharap ang mga hamon sa pagtuturo habang pinapanatili ang dignidad sa sarili? Naku, Sepi, hindi madali. May mga araw na nakakapagod, may mga estudyanteng pasaway, at may mga sitwasyon na para nang gusto mo na lang sumuko. Pero dahil may mga dignidad ako dito sa aking propesyon, hindi ako basta-basta sumusuko. Ginagawa ko lahat ng aking tungkulin dito sa paaralan, sa aking paligid. Ito ay ginagampanan ko ng buong puso. Pinapakita ko na ang profesionalismo sa lahat ng oras, kahit minsan ay mahirap. Hindi palaging ito ay madali. May pagkakataon po ba na nasubok ang inyong dignidad bilang guro? Aba, oo. Maraming beses na. May halimbawa, may pagkakataon noon na isang magulang nagagalit sa akin dahil nasaktan ng kanyang anak sa paaralan. Sa halip na makipagtalo, pinili kong maging kalmado, pinili kong makipag-usap ng maayos, ipinaliwanag ko ang nangyari, mahirap man, pinili kong manatiling kalmado at profesional. Dahil doon ko nakita na ang dignidad ay hindi pagsigaw, kundi paninindigan sa katotohanan sa maayos na paraan. Totoo po yan, ma'am. Nakaka-inspire po. Ngayon naman po, paano ninyo itinuturo sa inyong mga estudyante ang kahalagaan ng dignidad? Pinapaalala ko sa kanila na ang dignidad ay hindi lamang para sa matatanda. Bata man o matanda, may karapatan. May karapatan ng lahat at kakayanan na magpakita ng dignidad kapag may nagkakamali sa klase. Hindi ko sila pinapahiya, tinuturuan ko silang maging responsable at igalang ang isa't isa.
Sa ganitong paraan ay natututo sila na hindi lang sa leksyon sa libro, kundi sa totoong leksyon sa buhay. Ma'am, sa panahon ngayon kung saan maraming kabataan ang naimpluwensyahan ng social media at iba pang mga bagay, paano ninyo po itinuturo ang dignidad sa digital na paraan? Napakahalaga ng tanong na iyan, Sefi. Lagi kong sinasabi sa mga estudyante ko na kahit sa social media, dala-dala nila ang kanilang pagkatao. Ang pagpo-post, lalo-lalo na sa social media, dapat laging may respeto. Ang hindi pagbabahagi ng maling impormasyon ay hindi maganda. At ang pagiging responsable sa online ay dapat nilang palaging isipin. Lahat ng ito ay anyo ng pagpapakita ng dignidad. Ginagamit ko rin ito sa pagkakataong ako ay may klase, lalo-lalo na sa pagtuturo ng digital citizenship. Maraming salamat po, Ma'am Ana, sa pagbabahagi ninyo na inyong mga karanasan at pananaw. Napakarami po namin natutunan mula sa inyo, lalo na tungkol sa kahalagahan ng dignidad sa pagtuturo at sa pang-araw-araw na buhay. Bilang panghuli, ano po ang maipapayo ninyo sa mga kabataang nagnanais balang araw ay maging isang guro rin? Ang pagiging guro ay hindi lang isang trabaho, Sepi. Ito ay isang bokasyon. Kung nais ninyong maging guro, dalhin ninyo ito sa puso, sa isipan, sa sipag at dignidad. Sa lahat ng aspeto ng buhay ninyo, hindi ito madali, pero napakaganda at napakamabuluhan ang propesyon na ito. At tandaan, kahit anong gawin ninyo sa buhay, alagaan ninyo ang inyong dignidad dahil ito ang tunay na sukatan ng inyong pagkatao. Maraming salamat po muli, Ma'am Ana Marie Salayong. Isa po itong karangalan at isang ating mga tagapanood. Sana ay napulad ninyo ang mga aral na buhay na pinahagi ng Ma'am Ana. Ako po si Zephie Enriquez, Grade 9 Records. Hanggang sa susunod na panayam. Paalam po at maraming salamat.